importante gid kaayo ang atong pag-amping sa atong kinaiyahan kay sa atong balita no nga nasagap mga kabombo ang grabe karon ang global warming, naglala ang atong global warming no. Ang World Meteorological Organization mitaho nga ang carbon dioxide levels sa atmosphere misangko na sa highest levels no, sumala sa ilahang na record, o kini nakapa-intensify, nakapalala sa global warming o extreme weather risks no sa atong kalibutan, sa atong planeta. So importante kaayo ang pag-amping sa atong kinaiyahan kay kabalo naman gid tingali ta, pero mas maayo gyud nga ma-discuss nato kini karong buntaga kay importante kaayo tungod kay karon man gong panahon na atong gina-promote ang renewable energy no, kay mao man gyud ni ang usa sa mga angay gyud nato nga pagahimuon aron gyud nga mapugnan sab nato ang kining gitawag nga global warming, unsay mga impact niini o kinisang climate change. Bulahan kay ta kay karong buntaga ato gyud nga makauban no ang atong higala nga advocate gyud kaayo, atong kauban sa buhat nga advocate gyud kaayo ni ining renewable energy. Usa ka newspaper editor, usa ka social development worker, environment advocate nga nakabase diri sa Cagayan de Oro. Ang iyahang advocacy karon naka-focus gyud sa energy and climate policy o public engagements no sa mga socio-political issues campaign mga kabombo. So atong i-welcome karon no ang atong project manager sa Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao, ug siya usab ang chairperson sa Advocacy Committee sa atong Mindanao Renewable Energy Acceleration and Coordination Hub, og siya usab ang atong public engagement and advocacy advisor sa Mindanao of the Climate and Energy Think Tank Institute for Climate and Sustainable Cities. So atong i-welcome karon mga kabombo si ang ato higala no, atong kauban mga kabombo si Sir Ben Cyrus Illurin. Sir Bensay, happy Sunday nimo dia. Mabuhay ka. Happy Sunday kini mo Bumbulores. Happy Sunday usab sa imo tigpaminaw. Naminaw ko sa inyong gospel reflection. Maayo kayo pagka-explain sa tong higala nga si Attorney De La Rosa katong persistence. Muna nga pakinomdom ko ba nga sa una gignan kami og mga doomsday sayers mga 25 years ago kay guys gusto kita climate change ginakimig doomsday sayers, but here we are still here in this struggle. 2004 man ako minumduman nga aduna naging global consensus ang governments, the United Nations and the scientific community nga tinuod ang climate change and it is caused by human activities. Yeah. Tinuod gyud ning climate change no. Og ramdam na gyud nato karon Sir Bensay no, ramdam gyud nato karon. Now grabe ang carbon emission. Mao na magin nato nahibal-an no guys nga ang carbon emission mao ni hinungdan sad sa kining naka-contribute sa kining global warming. Unsay imong tan-aw ani Sir Bensay no as advocate sa renewable energy? Unsaon nga ma-avoid nato kini? Kay daghan mang industriya karon no nagkuan na gyud ang atong kalibutan, grabe na ato ang mga carbon emissions sab karong panahon na. Kanina Bumbulores na mention nimo ang World Meteorological Organization WMO nga aduna report nga nabalaka sila kay ni increase by 3.5% ang concentration of carbon sa atmosphere, 3.5% per parts per million ppm. Ang annual average before was 2.4. Now, significant kini nga mga figures kay karon moabot na hapit sa 423 parts per million ang carbon no accumulated carbon. Ang pagtuon sa mga scientists for an ideal world, at least dili mo lapas sa 350 parts per million ang carbon dioxide din na sa atong atmosphere o sa atong kahanginan.
ang akong masabtan sa pinakabag-o nga report sa WMO is every molecule of carbon emission counts, no? Kaya ang atong nasod, mura na atong nasod, atong planeta, mura og bibingka, no? Bibingka. Niinit kita tungod sa greenhouse gas effect kay tungod sa kining accumulated carbon sa atong atmosphere. Muna siya ang rason sa global warming. Pero on the other hand, ang pagkaguba usab sa atong ecosystems, sa atong carbon sinks, atong kalasangan, nakakontribute usab kana siya sa pag-init sa kalibutan. So, fire above, fire below. Murag kita og bibingka. Na og di kita magpakabana, og di kita persistent sama sa katong gospel reflection nga akong ipaminaw kaganina. Mura ta og baki. Kamulo ka ang baki, Bombo Lawrence. Imo nang ibutang sa tubig nga kalderin, kalha nga doon ay tubig. Nga ibutang nimo sa kalayo ang kalha. Di ka na makabantay ang baki sa pag-init sa tubig. Mo, Magdakoy-langoy ra gyapon ka na sa hantod maluto. simbak ko. So ana gyapon kita og dili kita persistent, dili kita magpakabana. Mura kita og mga baki nga ibutang sa kalha o gibutang dito sa kalayo nga wala na kahibalo nga giluto na day kita dinhi mismo sa atong planeta o tungod usab sa atong kapasagaran. No, kay ang giingon ko na sa unahan nga the global consensus is global warming and climate change is anthropogenic caused by human activities. Nandi na kita mo tanaw pa sa layo. Katong Biyernes, i-imbitar ako sa joint hearing of the Committee of Public Utilities, Environment, and Tourism. Nag-preside si Kagawad Eric Salcedo. Kay ilang gituki ang aplikasyon or application for endorsement sa Osaka 39 megawatts nga hydroelectric power plant dinha sa San Isidro Talakag o Tingna-Puluan. No, ngano nang inlabot kita niini. As I said, sa karon nga panahon, every molecule of carbon dioxide emission counts. Mutong i-explain sa WMO. Now, ang base sa pag-compute sa mga sintipiko, ang 1 ton nga coal nga gasunugon mo create ka na siya og 2.8 tons of carbon dioxide. No. So, lago kini kayo og akong gikwinta-kwinta kung maaprubahan kining 39 megawatts nga hydroelectric power plant sa Talakag o Tingna-Puluan, kada tuig mo result kini siya og 300,000 tons nga carbon emission avoidance. So unsa pasabot sa avoidance? Wala na emit kay o wala na sila substitute mo na siya sa coal. Mm. Kung musunod ang mga renewable energy, mo decrease po ang atong reliance sa coal. Ilabi na kay ang stayag sa Villanueva, kutubra man na siya sa 2028 or 2031. Kay mahuman naman ang iyang bill of transfer. And in fact, it is a candidate sa energy transition mechanism sa ADB. Diin kapangita sila og mga karaan ng mga coal plants nga ilang bayaran para magsirado. Para gayud nga mo reduce ang carbon emission. There is no longer debate about that. Ikaduha, di man mo yun ang mga tao nga layo manastiyan, di man na makaon. Now, this is the reality. Mahal kayo ang coal. Although, og kabalog kita mo tanaw sa tong power bills, na generation charge.
Ato na ibalaan nga kung ang Sipalco or Moresco Uno, for example, mangayo o increase sa kuryente, mananggid ka na sila sa Energy Regulatory Commission, Mm. no? Mananggid ka na sila sa Energy Regulatory Commission. Whether i-approve or not, tanawon o kung sa bagyod ka reasonably o kung sa kinahanglan ang increase. Pero dili ka na siya applicable sa coal o sa diesel. Tanawon nimo ang mga kontrata sa mga coal plants nila sa mga electric cooperatives. Barato, 4, 5. Pero tanawon nimo ang actual mga bayaran, size city, 8. Usay moabot sa 9. Ngano man, kinay gitawag na mo nga pasalod kay exempted na sa ERC approval ang price differential sa importation of coal and diesel. So kung mahal ang coal, dili na mo adto ang tag-iya sa coal plant sa ERC para mo na mananggid og increase. No, kay paspas mo na ang movement sa global trade. Paspas mo na. Automatic na i-pass on dito sa consumers. Dili fix. The price of coal is a formula. Compared sa hydro, solar, geothermal, kapag apply nila ana og lisensya kanang gitawag og renewable energy service contract with government, wato rin sila sa ERC. Mananggid nga muna ang mo presyo. Ang presyo karon sa solar naa sa 350 to 6 pesos. Ang hydro kanang atong kapaliton dia sa Agos Pulangi hydroelectric plant below 3 pesos. Akong gi-check akong latest nga electric bill gikunta nako nara sa 2 pesos and 92 centavos. Barato kayo. Kaya ano, libre man ang tubig. Kunya din na sa atong mga hydroelectric plants, muna gitawag sa renewable energy, kay ang gitubil para motuyok ang turbine, ang generator, dili ka na pre sa krudo o coal nga mahurot. So magsige kang tubil. Kana, o unsa ang tubig nga mosulod dito gamit sa gravity, ang kuryente sa tubig, mutuyok ang turbina, ang kinetic energy mahimong mechanical energy, ang mechanical energy mahimong electrical energy. Pero ang katong tubig nga nagpatuyok niya na, mugawas sa usab ka na dito sa planta, the same water. Walay chemical reaction. What goes in, goes out. Sumuka na nakapatsada sa renewable energy mo nang libre. Although adunay mga impacts, but very minimum. Mumagi ka na nga na may environmental impact assessment kay moon o gina-require po sila og environmental compliance certificate. Na ang katong nahitabo katong Bernes, Mm. uyon man halos tanan except sa usa ka konsehal nga gusto ko niya i-preserve ang suba, pero magkapangutana usab kita unsa ba iyang gihimo sa pinakatuig niya sa kalibutan. Nakatanong ba siya sa kakahoy diya sa Cagayan de Oro Water Shed? Nakabadlong ba siya sa nagkwari diya? Doon na ba siya gihimo nga balaod nga nakapa-enhance sa kinayahan din na sa atong suba? Akong gitsak na mag record kay wala. Kunang kayo kita nga pasaylo ako sa word pero hilasan kita ba? Sige lang kay nagdaong kita nga basig makunsaran sa balaang espiritu, makarealize sa gyapon sila nga para kinigapon sa itong kinayahan. And Domingo ang karon magkwanta reflective ta, okay, kadlo ko anang imong background no basig masuko sa ato. Lagi. uh, Asa ni nga part sa Cagayan Protecting the de Oro? environment is a form of worship because that is God's creation. And ang kining pag-protect sa environment, it makes the world livable for us. And as I said, economics is the one dictating. Kaya sige kami o istorya karon sa Oro Chamber of Commerce. Kay gusto kay sila nga pag-participate in promotion sa renewable energy.
Kikatong last year, 2024, nag-survey sila mga membro. Mm. Ang puta na, unsa ang mga constraints o mga concerns ninyo sa negosyo, gipalista sa ila. Ang nasa isa sa pinakataas dito nga problema, ang mahal nga presyo sa kuryente. Mm. And the data will show nga pinakabarato yun nga presyo sa kuryente is hydro. Kaya naman ito palito ng tubig. Nagbutang ka lang din engineering solutions nga mapatuyok na yung turbina. Pag kung may patuyok sa turbina, gayon ko na kanina, ang kinetic energy converted to mechanical energy, ang mechanical energy through the electromagnetic process, may mong kuryente. O ang kanong tubig, magawas dito sa planta, nga the same tubig nga ni intra dito sa sulod. So, walay kabalakan. Mm. Aduna na yung mga diversion, aduna yung mga epekto, pero sa tanaw na mo, the trade-off sa iyang environmental footprint, pwede man ma-mitigate with engineering and social engineering solutions. So, that's our best choice. Muli ka na nga, daghan. Tulong magkanduha ka book na ang proposal sa Cagayan de River. Ang isa katong Bulanog Batang, although ang iyang exit dito na sa Iligan, taas mo na ito Cagayan de River, 90 kilometers. Mm. Kung mabot kini dito sa boundary sa Bukidnon, Lanao del Sur. Lima na ka sa watershed. Ang Batang, muna pinakadako isa. Ang kining propose sa first gen nga 39 megawatts rin sa lapit sa Kalawaig o ibabaw sa Ugyaban. Kalawaig sa watershed. Una po isa sa Bubunawan River nga one of the biggest tributaries sa Cagayan de River, 32 megawatts usab na siya, nasa Bubunawan sub watershed of the Cagayan de Oro River. So, og mahitabo ka na siya, balik na sa giyon ko kaganina, nga every molecule counts. Nagtuon ang Glenro na to. Ang Cagayan de Oro Local Environment and Natural Resources Office. I hope maminaw po na itong mga konsehal at itong mga decision makers. Nga 55 hangtod sa 60% sa greenhouse gas emission sa Cagayan de Oro gikan sa purchased power. Mm. O kining kuryente nga atong gikuha sa atong mga outlet. No? Plug-in power o purchase power. Makin ka nga nag-electric fan naman ko. Karon nag-computer, nag-laptop, kaya nag-zoom ta. Nag-zoom meeting ta. Hindi na siya carbon footprint. Nag-cause din na siya og carbon emission. Unfortunately, yes. Bumbo Lawrence. Kaya ang kuryente nga itong gigamit karon, ang kuryente nga gigamit sa transmitter sa bumbo, kanang imong hayag kay kasukaan niya, ang imong computer, ang akong computer, ang imong lighting niya, ang akong lighting, akong microphone. Gikan kana siya sa kuryente nga gihimo sa coal. Kay 70 to 80% sa Morisco ug sa Sipalco gikan sa coal ang kuryente. So muna ang importante nga if we want to lessen our carbon footprint, maghimo ta og daghan nga renewable energy plants. Kay daghan kay mga kumpanya karon kay giyon ko na kaganina Lawrence nga mismo ang mga negosyante ni aray na gyud kay mahal kayo ang kuryente nga gikan sa coal. So kapangita sila karon og renewable energy. Ang pangutana permi is asaman. Mao Kaya lagi na. katong Agos mo lang hurot-hurot naman na ang capacities diha. Ilugan ka na Lawrence kay sino kag 3 pesos ra ang per kilowatt hour. Gailugan ka na. Sumunang kinahanglan kita og dugang nga generation. Na og gusto kita nga Cagayan de Oro minus ang atong carbon footprint diha sa kanang gigamit atong kuryente, magbutang kita og mga planta sa duol nga pwede direkta ta makakuha. In fact, kung nakita karon na ay emerging trend sa atong balaod man gud, kung ikaw imong consumption 500 kilowatts per month at least, pwede na ka mamili og asa ka mo palit sa imong kuryente. Mm. Nga di na ka mag-agi sa Sipalco o sa Morisco. Ikaw nga gusto ko nga akong kuryente dili gikan sa coal.
So, kang gitawagan na ka ng ARCOA, kining Retail Competition Open Access. So, og makapasar ka ni ana, pwede ka moingon nga dili na ko magkuha sa kuryente nako sa Sipalco o sa Morisco Uno. Mangita ko og limpyo nga kuryente. Ang bangko na karon kining CUMC, Mm. kining Capitol University Medical Center. Sila dili na may gusto og coal gikan among kuryente. Nagkontrata sila og geothermal, Amo, pero no? si Through sa MC, ah. kining Mount Apo nga geothermal sa Mhm. first gen. Kini pong isa sa pinakadako nato nga cold storage sa Cagayan kini Stablon sa METS. Mm. Decide sila, di na may ganahan coal. Kontrata mi og geothermal, renewable energy. Ang Nestle sa Tablon, Mm. no? Di may ganahan coal na. Kaya mo ikuha nila, net zero ang target sa Nestle International, Nestle Switzerland sa paghimo og kape. So nagkontrata sila sa Minergy Kabulig Hydroelectric Plant dina sa Hasaan. Wadto ka og Villanueva ba? Na dito ang Gardenia, di na po na sila fossil fuel, renewable energy na po na sila through ARCOA, direkta na ilang koneksyon. Ang Gardenia, adto ka sa Medina, ang Axilom, kung ang silingan dito sa Minlagasengo nga kukuplat mo, Wilmar, di na sila renewable energy na gyapon sila. Ang atong Medona, ang Child Hospital, rooftop solar na sila karon. Mo. Ang SM Downtown, so daghan na naka-realize nga we go renewable energy. Ganing ang giingon namo, the future really is renewable energy, but we have to inform the people, the public, kaya kini po sila mga dagko ni ang capital intensive mo kuning like rooftop solar, kinahanglan ka mo invest. But in the end, mas barato imong bayaran, pero imong ROI nasa 4 years, 5 years. No, kay mo-save ka og 30 to 40% sa imong electricity. Sumura ka nagpait og sakyanan ba? Nga after 5 years, imo na. Wala na kay bayaran sa bangko. Pero kapoy na sa sakyanan, kay depreciated na po, na na-wear enter imong sakyanan. Kung mag-solar ka, na after 5 years, 6 years, nadako na kay kag saving sa imong kuryente. No? Niya, efficient man na kay up to 10 to 20 years man na ang mga solar energy systems. Yeah. Ang Sir, mga kuan. inverters karon 10 years, ang solar panels nasa 20 years ang lifespan. Sir, kakuan lang ba kay kita mga gagmay nga nasod na atay mga initiative ani kita diris kagyan natay mga initiative daghanang nakasabot may tungod ani nga dili kita ng coal, dili ta ng dili kita sa renewable. Pero ang mga dagko nga nasod like Amerika, mura man og dili kaayo seryoso ang si President Trump ani, no? Dapat sila yung manguna ani. Gamay ra man ta nga country, Sir Bensay. Unsay imong tan-aw ani? Unfortunately, si Donald Trump, but the Americans, because of economics also, nga kining magkabarato, ang choices sila is really, in fact, sa ila ito is they're going electric vehicles na, Yeah. no? Ang trend, no? Electric vehicles. Kaya that's out of recognition nga mas barato, mas efficiente, kung at the end, it's more socially and consumer beneficial. Tungkol lagi po kay the coal lobby is very big. In fact, sa some countries, ang naidunay mga partido, political party, supported by the coal industry. Hello. No, you go to Australia, certain European countries. And Germany sa una, pero Germany is now leading in renewable energy shift, no? Kanang mga social democrats in some countries like Australia, they're funded by coal money. Kay magkasabot sa kita kay ang mga membro nila, mga trabahante sa coal mines, no, sa coal industry. Dili ba na They're mahurot, very sir? powerful. Dili ba mahurot ang coal? Kay sige lang tag mining, di ba? Sige sila kot-kot dito sa kuhaan ng uling. Like any resource, natural resource sa itong planeta, dili sa infinite. Mahurot gyapon siya. Dili mahurot ang adlaw.
Ang tubig. Tubig. 2/3 sa atong kalibutan, tubig. So, Tubig ug ang adlaw. lagi, Mm. nakapil ako og forum kay isa, nahimuot ako og nasubo. Giingon sa usa ka diplomat gikan sa Denmark. So, I don't understand the Philippines. Why you import 98% of your fuel? Why do you import? When you have more than 100% solar, you have more than 100% wind, you have abundant waters, and yet you import expensive coal and diesel for your electricity. Ay gingon nga, di na ito na siya tawgon o renewable energy. Let's call it Philippine energy o Filipino energy. Wala Pero gyud abot ta na lagi mao usab ani. nga tungod gyapon sa negosyo o ang uban na blinded pagid gyapon ining profit kay ginansya pa man sila. Gusto pa gyapon la padayon ining negosyo sa coal, but we are optimistic at the same time very persistent and vigilant nga mahitabo kining energy transition. Kay ang Mindanao baya dependent magita sa renewable energy until 2016. It was only in 2016 nga nag-shift to coal. Ug ang resulta ni ana, grabe nga pagtaas sa atong kuryente. Yeah. Naaman tay coal power plant no sa Kauswagan, Lanao del Norte, kuwa ko masayop, naapo diri sa Minergy sa Balingasag, naapoy kato imong gimension kay ganiha. Until when na ilang makontrata Ano diya ka na kamo mag-operate sila? ang coal plant sa Mindanao? Ah, Ang ikawalo ana kining power sa Nas Iligan 20 megawatts gamay. Ang pinakadagko nga power plants nasa Misamis Oriental o sa Kauswagan, ah. Lanao del Norte. Kanang GN Power Plant Kauswagan mo na yung pinakadako 604 megawatts. Ang kining dinhi sa FDC, that's 470 megawatts. Dako-dako pod. Ang sa Balingasag, that is 165 megawatts. Ang Stayag sa Villanueva, that is 232. Ang pinaka powerful nga lungsod sa Tibok, Mindanao, ang Villanueva. Duha ka buka na ilang coal plant diya. Ang FDC diya sa Barangay Tambubong ug ang Stayag diya sa Barangay Balacanas. Now, but look at Villanueva. In fairness, lambo siya, pero maingon ba nato nga ang kanang duha ka coal plant gid mo nagpalambo sa iya? I think not, kay ang empleyado ka ng mga coal plant di naman siguro umabot og 200 ka tawo kay computerized man na tanan. So, but duha ka barangay din na ang na-displace. Sa Villanueva, naikitawag na Bumbulorens nga barangay Tambal. Mga mangingisda ka na sila nga nagpuyo sa barangay Tambubong o barangay Balacanas. Na-display sila sa coal plant, gibalin sila diya sa usa ka barangay atbang diya sa diya sa Kawasaki sa Philippine Center, diya babaw. Ang ngalan silang komunidad Tambal, Uy, Tambubong, Balacanas. Pero wala na sila dito sa ilang original nga lugar. Kaya na-dislocate sila ining coal plants. yawa no. Nobody seems to care about them, but salamat sa panahon nga na-mention ako nga there is social cost niini. No, dako ang kwan. Sila kay duha ka barangay. Duha ka barangay nga mga isda gibalhin. Butar gyud po sa eleksyon sa naibubutar sa Tambubong, naibubutar sa Balacanas. Pero wala na sa dito sa Wala na sa Baybayon, sa area. Balacanas o Kuy- sa Tambubong. Wala na kuyawa sila sa na, no? bukid. Kuyaw kay no, wala na sa area. Tugigin nyo nilang tambal niya. Pero basig ko Sir Ben no kay kini manggong murag naaman koy gagaw pod nga naapod nagtrabaho sa coal company no nga murag kulang man tas kuryente kung hydro ra atong saligan. Samtang ga-develop pa kato imong gipang mention Sir Bensay naa ang coal power plant nga mo supply og kuryente. Kay ginahanglan pud sila kay kung wala sila mga brown out pud ta ani. So ya unsa may kuan na to ani gyud. Plastada na to ani kung
Samtang kamulo pang ga-develop para pagpalambo sa hydro power plant, naa sa ang coal nga Ang mo ginaingon na supplement. mo is nag-oversupply gid kita sa kuryente sa Mindanao. Mao? Although 2010, 2006, di man yun kulang pero unstable kay nani mo kuna o kang imong reserves gamay ra ug na madaot isa at ituhan gid ang tanan. Pero niabot sa sobra mga 2,000 megawatts ang oversupply sa Mindanao. Mm. And that was expensive for the consumers, Bumbo Lawrence. That was expensive for the consumers. Now, karon na may Mindanao Visayas interconnection, that's 450 megawatts. Kada adlaw ang Mindanao gahatag sa Visayas o around 400 megawatts. Pero ang ingon namo is pwede na ang panawagan kaning namo by 2030 pwede na nga 50-50 ang coal ug ang renewable energy. Kana. Karon kay 68% ang fossil fuel, 51% niya na coal, 32% ang renewable energy. Among gitanaw ang datos ug ang mga nakaungong nga mga investments para sa renewable energy. Kaya nga makuha nato ang parity or 50-50 in 2030. Namulay ka nag-ingon nga dili man necessarily nga if you're not one of us, you are against us. Ngayon man namo acknowledge man namo nga that's clear rule. In fact, in very recently in our power forum, in our dialogues, in our conversations, still man namo sila kay istorya, kay mga taga-stayag, kining mga kumpanya nga doon ay coal. Because di ba po ginato madinay nga not sila na contribute, no? Na sila na imo. Pero dili pwede nga magpadayon. Ang among giingon nga insakto na kay og mag-expand ta sa power sa Mindanao, renewable energy na. Kung na coal, gamay lang kayo. Gamay na lang kayo. Pangkuha na lang. Kay para makabot nato ang 50-50 by 2030. Kung ngayon ako nga tungod lagi kay every molecule mutong ingon sa katong gisay mo sa ako nga real every molecule of carbon counts sa karon nga panahon kay atong planeta wala nagbibingka now ug gusto ta contribute para makaalibyo ang atong planeta o katong bulsa kinahanglan ta og transition from fossil fuel dependence to renewable energy. And this is a global call. Kung ang Pilipinas adunay commitment sa international community kay aduna man kita nationally determined contribution sa Paris Climate Agreement sa 2015 nga by 2030 75% sa atong greenhouse gas emission atong ikat. Ang target sa gobyerno sa power industry is 35% by 2030. But mayroon ta sa gobyerno karon we're now dialoguing with DOE. I happen to lead the research now sa unsaon pag-abot sa 50-50 by 2030 nga 32% naman ta sa karon. Kaya kayo ang 35. So pwede ba atong tasan mas ambitious atong target 50-50 na ta by 2030. Ang isa sa kondisyon diya, hindi na ta magdugang og coal plant. Anak yun, no? Isang ko na ng mga coal plant diya. Ang stayag has been there for 25 years naman ang iyang build-operate contract with government. By operation of law, by 2031, mahuman na gid ang iyang kontrata. And we're calling on government, iuli mo na sa gobyerno, nga kung pwede, isarado na siya and instead focus on investment on renewable energy. Yeah. Sir Bensay, ako iapas before ta mag-end, no? Kaya na nangutana, dili ba mausab ang Cagayan de Oro River ani ang atong water rafting kung atong i-develop ang katong mga watershed na to taas for hydro nga energy, no, renewable energy. Kami sa Pinoy Action Bumbo Lawrence, kami ang manguna og upos ko madaot ang river. Sa wala na kaila sa ako 30 years ago kami tong higda des dalan des sa Manresa para maundang ng laging des sa upland sa Cagayan de Oro. Kami mismo ang manguna pag-upos. Pero giistudyohan ka na, adunay study gihimo nga
dili maapektuhan, in fact ma-enhance pa. Kay kini run-off river nga technology dili ni para sa katong maghimo og dako kay nga dam. Kay patipas lang gamay ang tubig. In fact katong mabypass dili man sa bawod ang tubig kay magpadayon man ang water flow dito. Part raman sa river. O ang mga gwapo nga mga rapids naman ubos sa kwan, dahil pas ugyaban dapat di po mahuman ang ang mga proyekto. And in fact, na naman sila kwan. I cannot talk for the Whitewater Rafting Associations, but I look at the documents, doon na pangapagtuon o tungkot po ang Whitewater Rafters. Kaya duha man ka-klase kining hydro, katong dam o kining run of river. Katong dam, pugnan kita tubig. So, may maapektuhan gid ang downstream. Kining run of river, ipatibas lang gamay, ibalik din dito sa suba. Minimal kayo ang environmental impact, yung environmental footprint. So, I know I cannot speak for the Whitewater Rafters, but I have read the documents and I have personal knowledge nga istorya sila sa proponent o kaduna na yung mga agreements. And I'm confident by November 5 kaya mag-hearing otro ang komitiba ni Kagawad Eric Salcedo ma-endorse na kini kay para by 2030, it take 3 years siguro pag-imo ani 2028 or 2030, doon na kita dugang nga limpyo nga kuryente para sa syudad. Wow, gwapo kay ni Sir Bensay, no? Exciting kayo kini. Nga ato nagyong magamit pod ang atong Cagayan de Oro River, no? Atong mga watershed. So lastly, Sir Okay, Bensay, ako lang ang idugang. Ang ganang run of river nga Ah. hydrotechnology, dili pa uso ang climate change. Naanak ka na siya, gagamit na Cagayan de Oro ana. ah, Kay ang Sipalco has a run of river hydroelectricity sa Bubunawan, 12 megawatts. Karon murag ubos-ubos na yung production kaya naguba na katong panahon sa Sendong. oh yeah, So kato. parang kini mga 1990s pa kini nga Oo, facility. naguba, Dugay na naguba. kini. Oh. Nya na pag idugang ibutang diya sa Bubunawan River kina ko makin tubig diya another 32 megawatts. That would be a very good contribution para mag-green ang kuryente sa Cagayan dili na nga 60% o 70% gikan sa coal nga munang magamit ito sa kuryente, mag-charge kita sa cellphone, mag-Google, magamit sa computer, naka na sa carbon footprint para magamay ang atong carbon footprint. Yes. All right, magtinabangay ta ha. Magtinabangay ta pakigkuan aning global warming o climate change. Salamat kay Sir Bensay, pasalamat jud ko karong Domingo ha. Kay ang imong gi-share bitaw karong buntaga Sir Bensay, informative kayo og angay ning masabtan sa atong mga katawhan, no? Nga naminaw karon nindot kaayo imong gipadayag, no? Nga naa di kini nga mga plano para Salamat i-promote nato kayo. ang renewable energy. Yes. Salamat kay Bumbo Lawrence, kay kung wala ka mo, we are just a voice in the wilderness. Gamay ra makadungog, waaging maminaw, pero pinaagi sa bumbo at makikisunan sa media, daghan ang makadungog, ug makasabot, ug musuporta kita sa kalihukan, alang usab sa tong planeta, nga higimo sa kitas-an nga gasa kanato kauban sa atong kinabuhi. Daghang salamat. Happy Sunday everyone. God bless.